Good morning, good afternoon, and good evening sa lahat ng mga kababayan natin na nanonood right now. And meron tayong bagong kasama dito sa sunod nating episode, yung segment na Usapang Kabayan. And hindi ko na papatagalin, syempre, kasama natin si Mr. Arthur or aka Boss Yorme. So, yun. Mr. Yorme, good morning po sa'yo. Good morning, good morning. Ayan. Welcome. Salamat sa pag-invite sa akin dito. Alright, okay. So, excited ako kasi actually, kanina nag-usap na kami sa sasakyan pa lang. Marami na akong natututunan sa kanya. And so, sino nga ba talaga si Boss Arthur or aka Yorme? Okay, bali si AKA Yorme or Arthur Cabalagan Zaragoza ako is from Cavite. 45 years old na po by this coming next month. Secret na lang kung kailan. Siguro napapansin nyo, nakikita niya sa social media kung sino si Yorme. Tayo isang casual OFW lang din na handang tumulong sa kapwa OFW na kaya natin tulungan. Siguro, napapansin nyo na bakit lagi naka-red cap tayo. Is my trademark. Siguro parang, is my lucky charm. Okay. Bali, taga Bulihan Silang Cavite. Doon talaga ako lumaki. Pero pinanganak ako sa Smoky Mountain. Sa Balot, Tondo, Manila. Tondo General Hospital. Kaya, batang squatter po talaga kami nun. So, ano Sir Yorms, yung una mong naging trabaho in the Philippines, back in the Philippines? Tapos, paano ka napadpad dito sa abroad, sa Middle East? Ang una naging trabaho ko nun is sa burger machine. Way back 1998, pagka-graduate ko pa lang ng high school, 1997 pala. Pagka-graduate ko ng March, October nag-apply na ako, dinaya ko yung birth certificate ko. Kasi kailangan na magtrabaho is 18 years old. Kaya dinaya ko yung birth certificate ko para makapag-apply ako sa burger machine at natanggap ako. Kasi gusto ko na rin makatulong sa mga magulang ko noon eh. Kasi nung bata pa ako, talagang tumutulong na ako. Nagbobote ako, nagko-construction. Kasi nga, lumaki kami sa hirap. Gusto mo makatulong sa mga magulang mo, ayaw mo maging pasanin nila. Kaya ayun yung naging sa akin na parang, dayain ko yung birth certificate ko, pag umokay, natanggap ako, trabaho ako, magkakasahod ako, makakatulong ako sa magulang ko. Ano yung actual age mo nung pumasok ka sa trabaho? Yung idinaya mo na yung... 17 years old pa lang ako noon kasi nag-graduate ako March. Birthday ko is May. 17 ako nung May. Nagtrabaho ako October. Means 17 and lang ako noon, 5 months. Ang trabaho ko from 1999 hanggang 2017 sa Jollibee po ako nagtrabaho. Sabi nga nila, be happy. Ako, naging masaya ako kay Jollibee, nagtatrabaho ako, masaya ako, nag-i-enjoy ako. Kaya inabot ako ng 18 years sa Jollibee. 18 years, grabe, ang haba. So, ang tanong dito, boss, paano ka naman napadpad dito sa Dubai? Ito yung istorya noon. Nung napadpad ako sa Dubai, way back August 25, 2017. Tinulungan ako ng kaibigan ko ron na may kamag-anak ko dyan siya magpaprocess ng visa mo kasi hindi ko alam yun eh. Bibilihan kanya ng visa na 1 month, ticket, okay. Nag-flight ako rito August 25, 2017. Ang pera ko is 1,000 dirham. 1,000 dirhams lang? Yes, 1,000 dirham. Babayaran ko yung 550 na bed space ko at katabi ko ang maleta ko. Sa 515 binayaran ko. Means may natira pa sa akin pera, ay yun yung ginamit kong pang-apply dito sa UAE. Kaya talagang dumating ako rito, as in, wala akong kamag-anak, may mga kaibigan man ako pero nahiya pa ako lumapit. Siyempre, may ego ka, may pride ka, na ganda posisyon mo dati sa Saudi, tas ganun. Sabi ko, fighter ako eh. May anak ako eh. Kailangan ko sumurvive. So, siyempre, binabati ko sila Kuya Dexter, si Kevin, saka siyempre, si Tita. Alam niya yon, yung family nila. Sila yung naging parang pamilya ko rito na tinuring akong parang anak. Yung mga ganitong kwento, actually, sila yung nakakahanga. Kasi yung iba dyan, kapag pupunta ng Dubai, pupunta ng UAE, may kamag-anak na sila. Unlike kay Boss Yorme, si Boss Yorme talagang pumunta siya dito, nadala lang is 1,000 dirhams, di ba? Grabe yun. Ako, hindi ko kaya magdala ng 1,000 dirhams. Bitin na bitin. Tapos ito pa kwento ron. Pag nag-a-apply ako, ang kinakain ko lagi nun, yung 7 days na croissant sa may Zoom, sa may metro, doon. Kaya nakilala ko ng mga staff doon. Lagi akong bibili ng arwa na tubig at yung croissant na 7 days. Tapos, ang nakakatuwa pa rito, yung mga kasama ko sa bahay, mababait. Kasi nakikita nila kung gaano kasi pag mag-apply. Pag uwi nila ng gabi, bibigyan nila ako ng pamasahe, pang-apply ko yan. Pag mag-apply, umaga hanggang gabi nag-apply ka. Ng Pilipino, sabi ko, kailangan ko mag-apply eh. Apply ng apply. So, si Boss Yorme, nung dumating sa Dubai, ano yung unang naging trabaho dito? Nag-apply ako as
service crew sa subway. Sa tingin mo, bakit kaya yung mga kababayan natin dito sa UAE, bakit sa tingin mo they end up getting problem na nawawalan sila ng legal document? Bakit sila nagiging TNT or bakit sila nagkakameron ng problema sa papel? Based on my experience sa mga nakakausap ko na mga natulungan natin, minsan kasi lack of knowledge. Hindi nila alam ano yung rules dito. Minsan naman, dahil sa mga naging agency nila, hindi kasi natin malalaman ang kwento ng problema ng tao kung pakinggan lang natin ang one side. Dapat laging two side tayo. Kasi pag may nagkwento sa'yo, ganito kasi yung amo ko, ganito. Pero alam ba natin yung kwento ng amo niya, di ba? Kaya ang lagi kong sinasabi pag nag-a-advise ako, hindi ko kayo pwedeng paniwalaan agad. Alamin ko muna yung story niya, ba't kayo nagkaganon at ganon. Pero dapat, huwag kayong gagawa ng hakbang na ikakapahamak nyo. Exactly. Alamin nyo muna dapat yung mga legal ways. Exactly. Kasi yung iba dyan, nahingi sila ng tulong tapos yung iba nagsisinungaling pa. Di ba? Correct. Kung may problema ka, sabihin nyo po yung totoo. Ano ba yung nag-cause ng problema nyo? Bakit nawalan kayo ng visa? Ano ba yung ginawa nyo? So, yun lang yung masasabi ko sa mga kababayan na nanonood ngayon. Alamin nyo po muna kung ano yung reason. Katulad ng sinabi ni Boss Yorme, kailangan po maging honest po tayo kung ano man po yung nangyari sa atin. Di ba? Ano pa yung mga reason bakit nagkakaroon sila ng problema sa tingin mo? Siguro yung sobrang tiwala din nila. Kasi gaya kasama sa bahay, kaibigan, nasabihin, ay ganito, pumunta ka ron, ganito. In the end of the day, sarili mo pa rin na magde-decide. Kumbaga, be careful tayo sa mga taong pagkakatiwalaan natin. Bigyan ko lang kayo ng insight. No? Ito si Boss Yorme actually, during pandemic, katuwang niya yung Philippine Embassy. No? Nilalakad po niya yung mga gusto nang umuwi. Nakita ko sa kanya from the beginning, bukal sa loob niya ang tumulong. Diba? Ay kung gusto mong umuwi at maka-apply ka ng repatriation noon, kumuha ka ng outpass, sasamahan kita. Pag nakakuha ka ng outpass, saka ka pumunta sa consulate para bigyan ka ng free ticket. At hindi natin alam magbibigay ng benefits o hindi. Nung time na yon, nung nagpapauwi, may $200 na binibigay nung kasagsagan ng COVID na yun. Mga gustong umuwi, mayroon $200 na binibigay ang consulate noon. Per OFW? Per OFW yun, yes. Libre ng ticket mo at may $200 ka pang ibibigay doon sa airport. Sa akin, natulungan ko sila behind my knowledge. Yung knowledge ko, paano mag-ayos ng papel, paano maayos papel nila. Tapos, sana ka namin nilalapit na pumunta kayo sa consulate, kompleto na yung papers nyo, makakauwi kayo ng maayos. Bakit mo tinutulungan yung mga OFW na hindi mo naman kilala? Ano yung benefit or ano yung nagiging inspiration mo? Bakit po sila tinutulungan? Siguro naging inspiration ko, syempre nga, di ba? Lumaki ako sa hirap na parang ang hirap ng buhay natin noon, parang ayoko naman dumating sa point na maranasan din nila. Diba? Kung parang ang tao pag humingi ng tulong sa'yo, ibig sabihin, lumapit siya sa'yo, means kaya mo siyang tulungan. Kaya sabi ko siguro, it's God will na parang ito yung naging parang goal ko sa UAE na may mission ka. August 25, 2017, uuwi ako. 26 birthday ng tatay ko. Naabutan ko pa sana ang buhay ang tatay ko. Pero ba't di ako pinauwi? Sabihin, may reason. Pangalawa, may trabaho na ako, magbabakasyon ako. March 30, 2020, bigla namang nag-COVID. Ano sinabi ko sa sarili ko? Patay na naman akong pauwiin. May reason na naman. Kaya sabi ko, inisip ko na lang in a good thing na may mission ako rito sa UAE. Ba't hindi pa ako pinauuwi? Diba? Kaya sabi ko, kaya pag may lumalapit sa akin ng tulong hanggat kaya kong tulungan, hanggat sa kaya ko, ibibigay ko yung tulong ko. Hindi ako nangihingi ng kapalit na, sige, pumalik kayo sa akin, ganito. Masaya na ako, natulungan ko yung kapwa natin OFW, hindi ko kailangan maging sikat dito, hindi ko kailangan pare-parehas tayong OFW rito. Ang gusto ko lang is magkaroon tayo ng magtulungan tayo, maghatakan tayo pataas, huwag tayo maghatakan pababa. Ayun, di ba? Sarap pakinggan, di ba? Maghatakan tayo pataas, hindi pababa. Kasi, ayun lang naman paniniwalaan, kumbaga, kung may faith ka sa Kanya, nagtiwala ka sa Kanya, ibig sabihin, pag binigay sa yan, kaya mo yan. Tanong ko lang, boss, ilan na yung tulungan mo na napauwi? From the beginning na nag-volunteer ka? Siguro, hindi ko na mabilang Sa dami, hindi lang yun sa mga, about sa mga napauwi natin, mga naayos natin papel, mga natulungan. Halos lahat ng tulong na kaya nating itulong, basta kaya natin, baga, hindi ako nagka-counts Basta ako, matulungan kita, masaya ako. Since 2020, namimigay ako ng mga relief goods noon. Wala sa isip ko yung bilangin Baga,
Hindi ako nagka-count ng blessing. Kinakount ko yung everyday na nagigising ako at paggising ko sasabihin ko, sino naman yung matutulungan ko. Kaya bakit makikita nyo sa post ko everyday? Bakit ako nagpapasalamat na nagigising ako sa isang araw? Kasi bakit? May mission pa ako. Ano pa yung mga problema na natututo? May mga walang pang diaper, pang ticket. Diba sabi ko nga sa'yo dati, nabanggit ko na Oo. nagpauwi tayo ng ilang kabayan na libre ang ticket. Di ba? True, may mga connection din sa ibang mga company, kaya tayo nakatulong sa kanila, nakauwi ng libre. Hindi po sa akin ang galing yun. May mga company na lumapit sa akin na naghahanap ng ganito na para mapauwi. Ayun yung naging way. Parang nilapitan nila ako para makatulong naman ako sa mga kapwa OFW natin na wala akong hinihinging kapalit. Ang gusto ko lang, matulungan sila makauwi ng safe. Isang company na mga medical company na halimbawa, may isang kabayan na may sakit at pauuwiin nila sa Pilipinas, kailangan ng sasabay or escort. Kaya ngayon, lalapit sila sa akin, Yorme, sino gusto umuwi dyan magbakasyon o mga walang papel, kumuha lang ng outpass, makauwi for good, para meron silang libreng ticket. Parang doble yung naging tulong ko. Tinulungan ko isang kabayan na uuwi ron, tinulungan ko si kabayan na walang ticket, tinulungan ko pa siya paano gawin yung outpass. Lahat ng tulong na ibinigay ko na yun is free. Gusto ko lang is mag-thank you sila. Hindi ko kailangan maging sikat. Sabi ko, magpasalamat lang tayo kasi natulungan natin kayo. Hindi para sumikat ako. Hindi. Ang sa akin is fulfillment ko na pauwi ko kayo na maayos. Isa simple thank you is gratitude na sa akin yun. Diba? Sa nakakita ng OFW, Pilipino na tumutulong sa hindi niya kaano-ano. Kung gusto niyo po humingi ng consultation kay Boss Yorme, open po siya. Let's talk about yung King Eagles Tourism. Kailan mo inumpisahan si King Eagles Tourism? Bali si King Eagles Tourism, start ko lang yan last year. August 21, last year. Bali, nag-start ako dyan kasi di ba may community na ako, nag-aayos ako ng mga papel, nag-i-agent ako ng mga ticket at visa noon. But sabi ko, binibigyan ko sila ng knowledge, binibigyan ko sila ng client. Bakit hindi lang ako magtayo ng sarili kong company? Kahit papano, mas makakatulong pa ako sa kapwa ko OFW. Kasi nagkaroon akong time na ni-reject ako eh. Yun yung nag-motivate sa akin magtayo eh. Napaisip ako sa sarili ko, ginamit nyo na nga community ko, nagbibigay pa ako ng client sa inyo, pero hindi nyo tinuloy yung kontrata. Kaya doon ako nag-isip, no, sige, okay, watch and learn. Doon ako nagtayo ng sarili ko. Kasi bakit? Ba't ko pa ibibigay sa inyo ngayon? Di ba? Alam ko naman paano ng procedure. Kahit pa paano, 50%, alam ko na paano yung operate. Nagtayo ko ng King Eagles Tourism. Nag-aayos ako ng mga papers, kaya nag-open ako ng license para legal. So, ginawa mo na siyang legal yung dating pagtulong, no? Nilagay niya na sa isang business. Di ba? Yun ang maganda. Kasi ganito yan. Pag nagtatayo ka ng isang business, sabi nga, aralin mo muna. Kasi mas magandang inaral mo siya bago ka nagtayo ng business. Kaysa naman nagtayo ka ng business bago mo siya aaralin. Correct. Kasi mahihirapan kang i-operate ang company pag hindi mo alam. Pero mahirap pero masaya. Pero kahit paano survival tayo, ang maganda lang doon is yung goal natin is makatulong pa rin tayo. Yung passion mo nandun pa rin. Yes, diba? hindi nawawala yung passion, hindi rin nawawala yung kahit paano may kita. Normal yan, business, kailangan kumita. Pero hindi nawawala yung passion sa pagtulong. Kahit sa mga nag-uumpisa sa pagbibusiness, no, gayahin niyo si Boss Yorme. Kasi ang pagbibusiness, kailangan po kasi i-grow natin yung passion. Kasi po, kapag wala po kayong passion sa pagbibusiness, mamamatay at mamamatay po yung business nyo. Kasi bakit? Hinahabol yun yung pera. Pero kung malakas yung passion nyo, malakas po yung interest nyo, nandyan po talaga magiging stable yan. Kahit po mag-abono kayo, wala kayong magiging problema. Kasi po, passion nyo yun. Doon kayo masaya. Di ba? Exactly. Kasi ang mag-drive sa'yo yung passion mo eh. Bakit mo ginagawa ang isang bagay, masaya ka. Malugi ka man dyan, masaya ka pa rin kasi bakit? In the end of the day, natulungan mo siya kung nalugi ka man. Wala tayong, sabi nga, si God na lang bahala sa'yo. Kasi masaya ka yung fulfillment mo sarili mo na passion mo na gusto mong gawin itong isang bagay na to kahit pinipigilan. Parang nung COVID, I tell you one thing. Nung COVID, ang dami nagpipigil sa akin na bakit mo ginagawa yan? Lumalabas ka. At wala akong vaccine kahit isa nung COVID. Grabe. Pero regular donor ako ng blood. Kaya nagtataka sila, alam ko lahat ng vaccine facilities, saan may magpapabaksin, pero ba't wala akong vaccine? Hindi niya naisip. Tinulungan ko kayo paano makapunta ron. Pero ginawa ko pa rin way makatulong sa inyo, alamin kung saan yung mga vaccine facilities. Diba? Kasi passion kong tumulong eh. Ano yung magagawa kong tulong ng time ng COVID na to? Lumalabas ako, namimigay ako ng relief goods. Hindi ko inisip yung sarili ko na baka tamaan ako ni COVID. Nagagalit na mga kasama ko sa bahay. Pero sinabi ko, hindi naman ako tinamaan ni COVID. Sabi ko,
Pag tinamaan ka, tatamaan ka. Exactly. Siguro, in God's will, talagang ginaid ako. Tapos yung isa nga, yung nakwento ko sa'yo na lumapit sa akin na isang kabayan, yung namatay, nagpasama sa akin na gusto ipakremate. Dinala namin yun, sinamahan ko siya. COVID time yun, sinamahan ko doon sa may cremation. Kaya sabi ko, lumapit siya, available ako, tinulungan ko siya. Talagang sinagot niya ng pamasahe, sir, samahan mo lang ako. And sabi ko, sige, sasamahan kita. Hanggang sa matapos ang process, hanggang makauwi yung abo niya, natulungan ko siya. Kaya sabi ko, may mission ako. Ano yung mga nagiging pagsubok mo during sa ganitong business ngayon? Sa tourism, ang naging challenge natin dyan, yung mga, syempre, yung mga nagpapaprocess ng visa, tapos na-abscon. Nandyan na yan eh. Sabi ko, sumakit ang ulo ko dyan, pero gusto lang naman natin is makatulong. Pero sabi ko nga, laban lang. Nangyayari yan eh. Kasi hindi bibigay sa isang pagsubok kung di mo kaya. Tsaka sa business po, meron dyan ups and downs. Correct. Hindi naman pwedeng puro ka lang panalo, di ba? Dapat po, may passion tayo sa pagninegosyo. Hindi naman pwedeng pag nalugi ka, i-close mo agad. Di ba? Correct. Ang negosyo po, 4, 5 taon bago mo po siya maging stable. Nakita ko kasi, nakapasok din ako doon sa group na King Eagles Community Facebook group. So, paano nagsimula yung King Eagles? Yan. Ang istorya ng King Eagles is way back January 14, 2020. Nung nagkakilala kami ni Mayora o si Miss Lovely, siya is organizer ng mga part-timer. As ako'y organizer din ng mga part-timer. Nag-usap kami na sabi niya, ba't di tayo magtayo ng group? Ayun yung unang group namin. Kasi nag-handle kami ng mga part-timer noon eh. Tapos, nung ni-start ko na yan, January, pumasok si COVID March. Doon nag-start na lumago si King Eagles. Pinambili kong ticket ko, na binigay sa akin ng company ko, is, ayun ang pinambili ko ng grocery. Kasi, ang company ko mabait. May 1 month grocery kami, nung COVID, meron pa kaming 500 dirhams pambayad sa bahay. Kaya inisip ko, safe na ako. Ano magagawa ko sa community para makatulong na hindi ko alam, bawal din mamigay ng mga panahon na yun. Yung ginawa ko is risky talaga. Tapos, merong isang tao akong binigyan na hindi ko alam, ipopost niya sa ibang group. Siya yung unang taong binigyan ko ng grocery. 40 ka tao yung unang binigyan ko noon. March 30, 2020. Doon sa may West Zone, sa may Union. Tapos, hindi ko alam na pinost niya sa ibang group. Nagulat ako, ang dami nagme-message sa akin na hindi ko kilala. Doon ako na-challenge. Na parang, ang dami palang nangangailangan. Kaya, nag-isip ako ng way, paano pa makakatulong sa kanila. Nag-isip ako ng mga link sa makakuha ng mga libreng ganito. Hanggang sa may mga mababait na kapwa OFW na mga housemaid, saludo ako sa kanila. Sila yung mga sumuporta sa akin nun. Sila yung nagpapadala sa akin na, sir, pambiling grocery, bili mo, pamigay mo sa kabayan. Yes. May 4 na housemaid na nagbigay sa akin ng tagpa 500. Yes. Binili ko ng grocery yun. Transparency. Ito yung grocery, ito yung presyo ng binigay mo. Tapos, irerep ako mag-isa yung pamimigay ko. Housemaid? Yes. Kasi noong mga panahon ng housemaid ang mapera. Oo. Kasi, kumpleto sahod nila nasa bahay, di ba? Imagine nyo guys kung sino pa yung most, alam mo yun, yung hindi ganun kataas yung position, hindi naman ganun kalakihan yung sahod, sila pa tong mga nakakatulong, 'di ba? Imagine housemaid yung nagbigay sa iyo, Yes. nagfund sa iyo para magbigay ng mga At di pa nila ako nakikita ng personal. Hindi pa. Talaga? Yes, as in mga followers lang sa Facebook na hindi pa nila ako nakita ng personal, nagpadala sa account ko. Tapos binili ko ng grocery, pinakita ko. Ang maganda lang kasi ron, yung tiwala nila hindi nasira. Kung ano yung binigay nila ay nang dinilivered ko. So, kumbaga, ikaw yung ginamit na instrument ni Lord para makatulong sa iba. Yes. 'Di ba? Kumbaga, si Lord naghahanap yan ng way para makatulong din sa mga ibang tao. Ikaw yung ginamit na instrument. Saan nanggagaling ngayon yung mga customers mo dito sa King Eagles? Siguro lahat naman nagiging customer ko mostly through King Eagles Group. Yung mga naka-experience na natulungan ko na, nire-refer tayo. Kasi nagtiwala na sila na parang, pag kay Boss Yorme, sure kayo hindi kayo ma-scam. Ako, pag nagtrabaho ko, pag kaya ko, tulungan ka, tutulungan ka. Pag hindi, sasabihin ko sa'yo, prank ka. Hindi ko kaya. Kasi ayoko magmarunong, ayoko magmagaling. Ang sa akin lang, kung ano yung abot ng knowledge na matutulong ko sa'yo, dun tayo. Yung pera, kaya natin kitain. Pero yung respeto, pag nawala na yan, tandaan nyo, yung tiwala sa'yo ng tao, kahit anong gawin mo dyan, bihirang-bihira mabalik. Credibility is the key. Kumbaga, si Boss Yorme, kaya po dumadami or nakikilala siya na ito nga, na may company siya.
It's because also dun sa mga natulungan niya and ni-refer po siya ng mga tao na yun because kredibilidad po ni Yorme yung pinag-uusapan dito. Sa totoo lang guys ito na pagmamasdan ko si Boss Yorme, wala po siyang ginagawang marketing. Di ba? Gusto po siyang nilalapitan ng tao through referral. Kasi ito na yung balik sa kanya eh. Yung tinulong niya before, yun na yung parang sukli nung ginagawa niya. Kumbaga, hindi niya na kailangan na sabihin na meron akong company. Ito po yung malaking halimbawa na kapag po ginamitan po natin ng kabutihang loob, yung ginagawa natin, binibigyan po natin ng passion, ang sukli niya po is ito na, yung reward mo, ito na magkakaroon ka ng sarili mong kumpanya. Tingnan mo yung marketing ko. Ako, ang post ko lang, hindi ko kailangan yung mag-edit ng mga video. Post ko lang, sino lang ang kailangan ng ganito, message lang ako, ganun lang. Kumbaga, ako lang kasi, masipag ako mag-reply. Exactly. Kaya sabi sa'yo, sa isang araw, ayoko lang bilangin kung ilan ang kausap ko sa isang araw. Ako, lahat ng inquiry, sinasagot mo. yes. Si Boss Yorme actually, hanggang alas 12, hanggang alas 3 pa nga. Alas Diba? 3. Alas 3, gising pa to Pag mayroong kang chinat sa kanya, sasagutin ka. When I was in Saudi, na-inspired ako dun kay Sir Lance Sabor. Promise. Siya yung naging parang mentor ko na para gawin to noon. Kasi bakit? Siya yung nakikita kong masibgasig magpo-post ng mga ganito noon. Kaya sabi ko nga, nung na-meet ko siya personal, sabi ko nagpa-picture, sabi ko, Sir, ikaw yung naging inspirasyon ko. Kahit nung nagkausap kami personal, ikaw yung naging inspirasyon ko para maging ganito. Gumawa ko ng sarili kong way para, hindi para makilala. Kumbaga, magawa ko yung gusto kong gawin. Siguro yung mission ko rito sa UA na maka-inspire tayo ng kapwa OFW, makatulong tayo. Kaya I'm happy what I'm doing. Pwede ka ba magbigay ng tips sa mga OFW na nagbabalak magnegosyo at sa mga may inspire mo pa, anong gusto mong sabihin sa kanila? Ano yung mga advice para sila ma-inspire din tumulong sa kapwa Pilipino dyan sa abroad? Hindi lang dito sa Middle East pati sa ibang lugar, sa ibang bansa. First is talagang isipin nyo kung anong negosyo i-open nyo na alam yung related sa ginagawa nyo. Kung hindi kasi related, ang hirap i-operate ng company na mag-ooperate ka na hindi na sa puso mo at di mo passion gawin. Talagang sabi niya nga kanina, sisame lang ang kumpanya. Kasi parang pakaliwa ka, pero si business mo is pakanan. Hindi kayo nagko-collab, hindi kayo nagko-combine. Kaya ako noon, nung nag-open ako ng company, based on mga pinagdaanan ko at natutulang ko, na ginawa ko siyang negosyo. Kasi pag hindi mo ginawa yon, masasayang lang yung pinaghirapan yung puhunan. Huwag nyo alisin yung passion nyo. Kung dati is tumutulong kayo, magka-business man kayo, tumulong pa rin kayo sa abot ng inyong makakaya. Tandaan natin, pare-parehas tayong OFW sa UAE. Walang mayaman, walang mahirap. Pilipino tayo rito. Iisa pa rin, OFW pa rin tayo. Kahit sabihin natin, babalik pa rin tayo sa bansa natin. Exactly. Pag mo sasabihin, maraming kang kumpanya, maraming kang pera, tandaan mo, pare-parehas tayong OFW rito. Nagkaiba lang yung status. Pero pare-parehas tayong dayo rito. Kaya I'm happy na nag-share ako sa mga kabayan ng ganito. Sabi nga sa'yo, hindi lahat ng kabayan matutuwa. Kasi talaga may kukontra at kukontra, pero huwag tayo mag-focus sa distraction. Salamat ako sa opportunity na binigay mo sa akin dito na makapagbigay inspiration sa kapwa OFW. It's my honor. Kasi bakit? Kasi nung time nang lumapit siya sa akin, nagtiwala siya sa akin, sabi niya, Sir, may problem ako. Why not? Kaya kitang tulungan. Ngayon, nagulat ako na nag-i-inspire na rin siya ng kapwa. Ngayon sabi ko, happy ako na tulungan ko siya nun. Ngayon nakikita ko, tumutulong naman siya, di ba? Kumbaga, share the blessing. Give and take. Yes. Huwag tayo maging madamot sa mga knowledge natin. Exactly. Kung may nagtanong sa atin at kaya mo ibigay, bigay mo. Basta alam mong nasa tama. Pero kung alam mo mapapahamak ka, pag-isipang mabuti. Ayun, alright. Grabe, ang ganda ng mga sinabi ni Boss Yorme. Paano mahanap si Yorme? Saan ba pwede siyang kontakin? Saan ba yung opisina niya? Saan ba yung King Eagles Tourism yan? Lagi lang ako nasa Riga. Mobile number ko 058-100-6216. Calling at WhatsApp ko po yan. Ang office ko po is sa may Alriga Business Center, 3rd floor, 103. Manapin niyo lang yung King Eagles Tourism. Kumbaga, libre po mag-inquire, pumunta po kayo ron. Any consultancy, pwede po kayo magtanong sa akin bukod sa mga ganon. Matutulungan po natin kayo, mabibigyan kayo ng advice at wala pong bayad yung manghingi ng consultation. Kumbaga sa akin is kung anong kaya kong isagot, ibibigay ko sa inyo na kaya kong matulungan kahit kayo na mag-process, itutulong ko sa inyo yun. Para at least, ang gusto ko lang magkaroon tayo rito ng community na nagtutulungan. Magtulungan tayo maghatakang pataas
Huwag mag-atakang pababa. Maging proud tayo sa kapwa kabayan natin na umaangat. Wag natin hihilahin pababa, no? Yes, kasi wag na natin yung crab mentality na yan, di ba? Hindi porket ganito, nainggit ka, hatakin pa ba, sisiraan mo, wag ganun. Ang isipin nyo, ma-inspired kayo sa tao, paano niya nakarating yun, malang araw, mararating mo rin yung kung magiging positibo kang pananaw. Wag kayong matakot na yung taong yon kausapin din, maghingi ng advice kasi malay mo, di ba? Kasi yung iba kasi kinukumpit nila yung tao eh. Ano pa yung sa tingin mo maitutulong mo sa mga kapwa nating OFW dito sa abroad? Siguro yung makukontribute ko pa rin, ganun pa rin naman. Tutuloy natin yung pagtulong para magbigay ng tamang impormasyon, mag-advise ng mga advice ng legalities kasi ayokong mapasama ang mga kapwa natin OFW. Dayuhan lang tayo dito. Kumbaga, batas nila is batas nila. Kaya kung may mga tanong na alam yung hindi kayo sure, na bigyan ko kayo ng idea o advice, hindi ako perfect sa mga ganun, at least mabibigyan ko kayo ng input based on may mga experience ko. Kaya lahat ng mga tinuturo ko minsan based on my actual experience. Hindi dahil nag-research lang ako, nagganto. Kasama yan, pero ina-actual ko siya lahat. Ako mismo yung gumagawa ng mga procedure na ginagawa ko noon. Saan matatagpuan yung King Eagles? Ulitin natin. Yung King Eagles Tourism, makapupuntahan po siya sa Alriga Business Center, 3rd floor, 103 po. Ayan, so panibagong episode na naman natin dito sa Usapang Kabayan. Kasama natin si Boss Yorme. Sa mga lahat po nanonood, thank you so much guys for supporting our channel. And again guys, gusto kong pasalamatan si Mr. Arthur para sa ating pangalawang episode ng Usapang Kabayan. So, yun lang guys, thank you so much. Abangan nyo po yung susunod nating episode. And I hope to see you again sa mga susunod pa nating video. So yun lang, happy selling mga kabayan. Thank you, boss. Thank you, welcome. Thank you, grabe.